blue light glasses. Kailangan ba natin siya para protektahan ang ating mga mata at vision? Ako po si Dr. Tonichi Paulino at pag-uusapan natin kung ano ang myths or truths about using blue light glasses. Para maintindihan po ng lahat ng tao bakit may tinatawag na blue light glasses o kaya yung blue blocking glasses, no? Ang mga salamin kasi natin ay hindi lang glass, minsan plastic siya. Pero maliban doon, meron pong mga dinadagdag tayong coating. Ang usual na coating po na dinadagdag natin, yung multi-coated o yung UV, which is pag tinignan nyo sa ilaw, mag-shine ng green. Yung blue light or blue blocking glasses naman po, ito po yung pag inilawan natin, mag-shine ng blue. So, nakita natin ngayon na parating minamarket yon para daw sa digital eye strain or sa paggamit ng glasses dahil protective daw po. No? So, saan po ba kasi nanggaling ang claim na yon? No? Based on researches po daw kasi na ang blue light ay nakakasama sa ating mga retina o macula, no? Base sa mga pag-aaral. Subalit po, nung pinag-aralan yung epekto ng blue light or blue blocking glasses sa mga mata talaga ng tao ay napaka-equivocal po o wala pong talagang solid claim kung ito po ay nakaka-protect. However, ang nagagawa po nito at base sa mga pag-aaral ay nakaka-improve po ito ng quality of sleep pag ginamit 2 to 3 hours before bedtime. So, kung ang rason po nagagamit o bibili tayo ng blue light or blue blocking glasses ay para doon sa mga digital eye strain o para protection, hindi po siya ganun ka solid na claim ng mga study. Pero, ang masasabi ko po ay ang pinakamainam na gawin ay siguradong malinaw ang mata sa glasses na ginagamit. So, tumaas din po ang number ng mga taong nagpapatingin para sa mata dahil nakita nga daw nila na ang blue light glasses ay nakagaganda sa mga digital eye strain. Pero pag pumupunta po sila sa amin, napapansin namin na malabo pala talaga ang mata nila o may grado. So by the time po na umalis po sila sa ating mga opisina o klinika, gumaganda po yung paningin nila, hindi lang dahil bumili sila ng blue light glasses, pero dahil nabigyan natin sila ng tamang grado. So again, no, ang pinakamainam po na takeaway natin sa blue light glasses ay kung gagamitin natin sila na walang grado at para lang sa digital eye strain ay hindi naman po siya masyadong backed ng studies, no? Pero yung glasses in itself, pag nabibigyan ng tamang grado, ang gagamit po nito ay talagang gaganda, iinam at makaka-reduce din ng digital eye strain sapagkat hindi kailangan parating adjust ang ating mga mata. Ano ba talaga tong digital eye strain na to? No, digital eye strain is part of computer vision syndrome. So I think nakikita na po natin ang computer vision syndrome. Ito po ay ang kondisyon na hindi lang po sa mata, kundi pati sa katawan ng tao. Pag nagkakaroon kasi tayo ng computer vision syndrome, hindi lang yung mata ang naapektuhan, pati po yung leeg, likod at paa. Kasi ang napapansin po ng mga tao, pag nag-work tayo malapit or matagal sa harap ng computer, nangyayari pong tumitigas ang ating neck muscles, nagkaka-strain sa lower back muscles at dahil hindi parating optimized ang ating mga upuan, nagkakaroon ng leg strain. Ang pinakamainam gawin ay ayusin natin ang ating workstation. So usually po, para maganda sa ating mga mata, ang monitor, ang ginagamit po natin para basahan ay nasa 18 to 24 inches from our faces. Tapos siguraduhin po nating eye level. Kasi para pag eye level tayo, relax na relax ang leeg at ang mata. Gusto po nating sundan ang 20-20-20 rule, which is for every 20 minutes na gumagamit tayo ng screens o may binabasa tayo, kailangan natin magkaroon ng 20 seconds na break at tumingin 20 feet away para po mangyaring magre-relax ang ating mga mata. Ang mata ng tao ay ginawa para tumingin sa malayo. So, kung masyadong malapit po ang tinitignan natin for a prolonged period of time, talagang bibigat ang pakiramdam ng ating ulo. Maliban po doon, nakikita po sa pananaliksik na
Pag nagfo-focus po tayo sa ginagawa natin, kumukonti ang pag-blink natin o pag-kurap. Dapat po kumukurap tayo 1 in 5 seconds. Kaya hindi na natin kailangan pag-isipan yun. Nangyayari po siya. Pero, pag nagfo-focus tayo, pag nagbabasa ng matagal, o engganyo tayo sa ginagawa natin, nagiging 1 every 10 seconds po ang pagkurap ng mata. Kung ganun po ang nangyayari, talagang matutuyo ang harap ng mata, mararamdaman yung mabigat, makate, mahapde, at minsan parang may puwing. Kung kaya't mainam po na nagkakaroon tayo ng small breaks within our work period. Muli, ako po si Dr. Tonichi Paulino, your ophthalmologist, and you can see me at Asia Pacific Eye Center or Asian Hospital and Medical Center. Balik po sa inyo dyan sa studio.